Hallelujah, 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 Hallelujah. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kung hindi ang nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao, at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kaniyang mga alagad tungkol sa taninhaga. "Kayo na may wala ring pangunawa," tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kaniyang puso, kung hindi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi." Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso nagtao, nagmumula ang masasamang iniisip na nag-uudyok sa kanya, na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao, at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsimbo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay patuloy po tayong pinapaalalahanan ni Jesus Nazareno tungkol sa kahalagahan ng ating puso at kalooban. Kaya nga, kung kalinisan ang pangunahing tema ng ating ebanghelyo sa araw na ito, binibigyang diin na ang kalinisang ito ay hindi sa panlabas, kung hindi sa ating mga puso at kalooban. Kaya nga ang katanungan, ano ba ang nagpapadumi sa tao? Ang pagkain bang kaniyang ipinapasok sa kaniyang bibig o ang maduming pagnanasa
ng kaniyang puso at damdamin. Maliwanag po ang sagot ni Jesus Nazareno sa katanungang ito. Hindi ang pagkaing isinusubo ang nagpapadumi sa tao, kung hindi ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kaniya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa kaniyang kalooban, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kaniya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbrot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ito yung pinaliwanag ni Jesus Nazareno. At ang lahat ng kasalanang ito nanggagaling sa puso ng tao at ang siyang nagpaparumi sa kanya. Kaya nga kung inyong mapapansin, ang isang taong may malinis na pag-iisip ay isang taong may malinis na kalooban. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Ang isang taong may malinis na pag-iisip, nangangahulugan din siya ay may malinis na kalooban. At ano po ang laman ng kalooban ng isang tao? Simple lamang, pag-ibig. Kaya ang isang taong puno ng pag-ibig, nangangahulugang mabuti at malinis ang kaniyang kalooban. Uulitin kong muli, ang isang taong puno ng pag-ibig, nangangahulugang mabuti at malinis ang kaniyang kalooban. At ang isang taong may malinis na kalooban, kinalulugdan ng Diyos. At alam po ninyo, wala tayong ibang huwaran ng dakilang pag-ibig kung hindi ang dakilang pag-ibig na ipinadama sa atin ni Jesus Nazareno, sapagkat ito ay isang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit, isang pag-ibig na hindi panandalian at higit sa lahat, isang pag-ibig na nakapagbabago ng buhay. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, muli tayong pinapaalalahanan sa ating ebanghelyo kung ano nga ba ang mahalaga. Mahalaga ay kung ano ang nilalaman ng iyong puso. Uulitin ko po, ang mahalaga sa atin kung ano ang laman ng iyong puso. Ang mahalaga ay ang ating panloob na disposisyon sa buhay. At sa konteksto ng ating pananampalataya, ang ating panloob na disposisyon ay dapat palaging nakatuon sa Diyos lamang. Dahil nais ng Diyos, makitang laging malinis ang ating puso at kalooban. Wala tayo dapat inaapakang tao. May puso lagi tayong handang tumugon sa pangangailangan ng kapwa. Pusong marunong magparaya, pusong laging nagmamahal, pusong laging nakikinig, at higit sa lahat, pusong nananatili sa salita ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.